Ito po ay kugon, mga kapatid, mga kaibigan. Merong mahaba nito pag huhukayin mo talaga sa lupa gamit ang isang panghukay. Merong ugat ng mga ganyang pakahaba o mahigit pa. Pero alam nyo pa ba, ito kadalasan siyang ginagamit pagka gumagawa ng bahay. Mga pambubong. Pag ito gagamitin pambubong sa bahay, ito po'y napakalamig na tulugan. Talagang maaliwalas, hindi siya mainit. Pero pag ang pag-uusapan ay halamang gamot, ito'y damo lang pero napakalaking tulong sa mga tao kung ito'y gagamitin na bilang kagamutan sa mga sakit. Ito po'y napakagaling na lagain para magandang inumin ng mga taong may mga sakit sa bato. Yung mga taong laging sumasakit ang baywang, nahihirapang umihi. Ito po'y puputulin lang ninyo dito sa may puno na ito. Tapos ay yung mga ugat yan isasama po ninyo at inyo pong lalagain. Kung maaari, mga 20 minutong laga. Tandaan nyo lang pong mabuti, basta mga halamang gamot po, pag inyo pong pinakuluan, dapat po ay basta kumulo, alisin nyo po yung takip, hihinaan nyo pong apoy. Inumin nyo po ito sa umaga. Basta ang problema po ay sa kidney, laging ang inom po ng mga pinaglagaan ay pagising sa umaga at tuwing 1 oras bago kumain. Tandaan nyo pong mabuti, ang napakagaling na pag-inom ng pinaglagaan ng halamang gamot para sa sakit sa bato o yung mga pantunaw ng bato sa loob ng inyong bato ay ang pag-inom nito ay pagkagising sa umaga, kung maaari ay 2 baso, ang pagitan ay 10 minuto at susundan na po ito tuwing 1 oras bago kumain, umaga, tanghali, hapon. Ito po yung pagagawin ninyo, minamahal ko mga kapatid. Madaling matutunaw ang mga bato sa loob ng iyong bato. Nagpapababa din po ito ng uric acid. Nagpapababa din po ito ng blood pressure. Basta inumin nyo lang palagi sa umaga pagkagising at tuwing 1 oras bago kumain. Tandaan nyo lang po mabuti. Kadalasan po kayo hindi nagtatagumpay sa paggamit ng halamang gamot. Pagka gusto lamang gumaling na hindi marunong magsakripisyo at magtiyaga. Kailangang iwasan nyo po ang mga pagkain na nagiging sanhi ng pagkakasakit. Tandaan na po, pag sakit sa bato, dapat po iwasan ninyo ang pag-inom ng masyadong matatamis na inumin, tulad ng soft drinks. At iwasan nyo po ang pag-inom ng kape. Iwasan nyo rin po pagkain ng masyadong maaalat na pagkain. Iwasan nyo ang pagkain ng mga pagkain marami ng preservative. Sapagkat hindi ito po makakatulong para sa paggamot ng mga karamdaman na sa loob ng inyong katawan. Gamitin lang nyo po ng buong sikap, gawin ng buong sikap ang mga payong ito na may pananalangin at pagtsatsaga. Ang Diyos po hindi kayo pababayaan. Alam kong pagpapalain kayo ng Panginoon.